Ganda mo? Ganda? Ganda. Ganda nga, no? Pero alam mo, di ba, twice na tayo nakapunta dito. Yung una, kasama natin sila Ian. Ganito ring oras yun eh. Mainit din. Ito, oh. So, hello po, Miss Jack. Okay lang tapat. Buhay na bagong kasal. Grabe, Carla. Dito pa talaga sa may simbahan, ano sa Whitechapel Chapel, para tayong ikakasal dito. Ganda. Maganda. Ano masasabi mo? Parang magkakasal na tayo. Gusto mo ba magpakasal na tayo? Oo. Gusto nga. Pakasal na tayo. Dito tayo kakasal ram. Ha? Matagal na akong sa akin matagal na akong tumutulong kahit walang sponsor. Yun naman yung tension natin kaya may love team na ginagawa tayo. Pero kung ayaw na ng iba or kung marami na rin umaayaw and outside sa Kalingap marami na rin kumbaga nakakagulo or medyo di nila gusto yun, di wala tayong magagawa kundi ihinto yun. Papa Joms, parang gusto mo na. Ha? Grabe. Kahit... Gusto mo na rin. Hindi naman na si Baby Jack. Hoy, si Joms, kuwawa naman yan. Si Joms, oh. Bro, anong feeling Joms na may kagagang baby? Hindi ko ay talaga kagang baby. Oh! Hindi, ba't natin kay Carla? Carla! Ay, ikaw. Are you ready? Uy! Di pa. Joke lang, hindi pa naman. Tayo. Waiting. Waiting for the right time. Pero yun. Bro, bagay sa'yo, Joms. Kaya nga bro. Bagay sa'yo. Baka ano ko kay Rabay, kay Jackson. Halos mukha na ba ni Rabay? Para lang silang kambal ng baby. Yung baby bro. Di ba gaano? Kuya, si Bel. Kaya parang nagmumuni-muni ka dito kaya. Coach, kakape-kape lang. Sapo. Parang, may napansin ka ba kuya? Parang napansin ko parang tumitingin-tingin ka dito sa bahay pa rin kaya Karampitos. Actually, nagulat din talaga ako gaya ng mga sinabi nila kasama natin. Hindi ko na-expect na ganito pala yung bahay ni Kalampitos. Pawid yung bubong. Kaya nga po eh. Tapos pagpasok natin sa loob, walang kisame. Tapos Tapos yung kwarto kuya, wala siyang at ang sabi niya, ibang pabahay na mas maganda pa dyan. Grabe. So, sobrang naawa ako kay Kuya Kalampitos kasi baka masayahin ni Kalampitos, si Kuya Kalampitos pagkasama natin, di ba? Hindi natin alam na ganito pala yung kalagayan niya. Mas maganda pa yung mga pabahay ko sa totoo lang. Grabe, Yung bahay nila Dara, yung pinakasimpleng pabahay ko, mas maganda pa dito, bahay nila Christian and Tristan. Opo. Kaya sabi ko sa sarili ko kapag lumakas pa yung views ko, kapag lumakas yung views ko, yung subscribers ko, lumakas yung channel ko, isa to sa papabahayan ko si Kuya Grabe Kalampitos. talaga kuya, grabe. Kasi yun. Matagal ko na rin kasama yan si Kalampitos kasama. Allowance lang ang kaya kong bigay sa kanya. Hindi ko naman kayang lahat nagpapabaya ko sa mga kasama natin. Si Super Mac, napabahayan ko na. Si Super Andoy, napabahayan ko na. So, plano ko rin talaga sana sa mga kasama natin, makatulong din ako sa pabahay. Para magkaroon din sila ng tinatawag natin tahanan. Grabe. Ano pala kuya talaga? Hindi pa talaga biro yung charity vlogger. Hindi talaga Iba. Akala kasi nila pag charity vlogger, Kumikita po di ba? Ganyan. Oo, andun na yung kita. Pero hindi lahat ng kita mapupunta sa'yo. Opo. Unlike ng ibang content, lahat papasok sa'yo. Kung charity vlogger, kung lihitin mo charity vlogger ka, dapat makuha mo yung tiwala ng viewers kung talaga nakakatulong ka, kung may nababago kang buhay. Kasi kung puro ka lang grocery, ayuda, wala ka nababagong buhay, para sa akin kulang yun. Dapat unang-una sa pabahay, kaya malaking yung kalingap is yung tahanan talaga na binibigay natin. Kasi sa tahanan dyan nagsisimula ang pag-asa, di ba? Opo. Yung pagbabago sa pamilya. Kapag may bago kang bahay, di ba? Parang mas lalo kang ma-motivate. Pag umuwi ka, nakapahinga ka ng maayos, hindi mo sisibagan ka magtrabaho. So magsisimula yun sa isang tahanan. Kaya importante yung tahanan sa pagbago ng buhay ng isang beneficiary. Talagang
Sabi ko nga kuya sa mga, kakaiba kang charity vlogger. Ikaw yung charity vlogger na babaguhin yung buhay, hindi yung tulong lang mismo, isang tulong, dalawang tulong, wala na. Content lang. Mhm. Kaya salamat po sa mga nakakapansin yan, sa mga natin, yung iba napapansin na rin yan mga viewers natin. Yung iba napapansin na rin yan mga viewers natin. Thank you so much po sa inyo kasi ayoko naman po ng ganun lang kasi parang pagiging hipokrito yun yung isang tulong lang tapos wala na. Parang kinontent mo lang din, di mo nababalikan. Ewan ko, para sa akin kasi gusto ko yung hanggat maaari, kaya hanggang makapag-ibago tayong beneficiary, binewelcome natin sa ating tahanan, tutulungan natin sa pag-aaral. Kaya yun, sana magtuloy-tuloy. Ako naman, hanggat kaya ng channel, Go lang po. wala, pag hindi, edi pahinga. Oo. Pero sa ngayon, masaya ako kasi solid pa rin ang Kalingap. Yes, mas masulit pa po lalo. At yun, masaya kasi dumadami tayo sa Team Kalingap. And ako naman hanggat ramdam ko yung suporta sa akin, walang problema. Ako tuloy-tuloy lang. So kuya, kamusta naman ang banding mo with Kalingap Angels? May mga nagbago ba? Masaya ako kasi mas naging close ko sila, mga Kalingap Angels. Lalo na itong mga nakaraan yung sinasama ko sila lahat. Mas okay din pala yung ganun kasi mas nakikilala ko sila. Unlike minsan sa isang vlog, ang dami kong beneficiary na binibigyan. Yung iba kasi, halimbawa, bawat sama niyan, may binibigay ako dyan. Yung iba, di ko lang talaga pinapakita na sa vlog. Basta bawat kita nyo sa camera, mayroon pa akong binibigay sa kanila. Yun po yung ko dyan. Yun yung tulong ko sa kanila. Yes. So, At the same time, nag-enjoy sila sa pagsama sa atin. Oo nga po eh. Tsaka mas nagiging close sila lahat, kuya. Hindi lang sa pag may event. Tama. So kuya, bakit mo naman naisipan na tumigil? Ano yung pinaka nakaka-stress sa'yo? Yung sa yung yun nga, yung medyo nagsunod-sunod lang yung problema sa loob ng community. Lalo na yung regarding sa mga love team, di ba? Na medyo, hindi lang medyo, talagang nagiging toxic na siya. Kasi may kanya-kanyang sinusuportahan. Tapos, basta alam naman na ng mga viewers yan, basta pag sa mga fanatics, di ba? Minsan, di na talaga kontrolado yung mga sinasabi. Basta support lang sila sa kanilang iniidolo. Yun yung gusto kong mawala. Gusto ko ng pagkakaisa sa Kalingap. So kuya, meron ka bang balak talaga na ihinto yung mga love team? About sa love team, not totally ihinto. Siguro sa ngayon is maglalaylo muna ako kasi hindi lahat ng nagigets or naintindihan yung ng love team natin, yung goal. Kasi yung love team naman talaga is one of our strategies, 'di ba? Para sa kanila kasi lahat naman yung kumbaga dumaan sa love team, talagang grabe yung pagbabago sa buhay. At masayang-masaya sila about sa love team. Kasi alam naman nila na yun ay for good vibes, diba? Na ginawa natin yung love team para yan sa mga suporta at para makatulong din sa kanila. Which is, napatunayan naman natin yan sa Jomcar, sa EDC, na grabe naman talaga yung pagbabago sa buhay nila. Yun naman yung intention natin, kaya may love team na ginagawa tayo. Pero kung ayaw na ng iba or kung marami na rin umaayaw and outside sa Kalingap, marami na rin nakakagulo or medyo di nila gusto yun, edi wala tayong magagawa kundi ihinto yun. Eto kuya Rab, madami kasing nagsasabi na Brooks daw at si Kalingap Dan ang isa sa mga sumisira sa community ng Kalingap. Ano pong opinion nyo doon or totoo ba? Sa akin hindi kasi hindi naman sila yung sa akin, nagpapa-stress sa akin. Kasi para sa akin, nakakasira sa Kalingap yung nagpapa-stress sa akin or yung nagbibigay ng problema sa akin. Gaya ng mga yung mga yung mga bashing sa bawat love team, mga sinusuportahan, yung pagkakawatak-watak ng sinusuportahan. Tapos, yung mga fake pages, mga reactors na hindi naman talaga tama yung ginagawa. Kumbaga, napupunumot ng bashing lalo. Yun yung talaga nakaka-stress sa Kalingap. Hindi naman kasi si Dan kahit anong mangyari siya talagang nanatiling loyal siya sa akin. At hindi niya mas pinili ang humiwalay or magpasakop sa sponsor. Talagang Kalingap talaga siya or yung respeto niya sa akin at kay Kuya Bal andyan. Hindi siya umalis. Wow. So ito kuya, sa mga reactors ng Kalingap, Sa bahay ko, may sponsor o wala, basta hanggat may nanonood sa atin, susuporta, doon lang ako. Sa mga issues, sa mga reactors, no comments, din ako mag-alam sa kanila. And kasi mahirap yan, kasi channel nila yan eh. Channel nila yan, kaya basta for me lang talaga, ang mga gusto kong supportang reactors, yung hindi naninira, hindi nagke-create ng negativity, hindi one-sided, at sinusuportahan ang aking ginagawa. eto kuya, minsan ba naisip mo na din daw Kalingap? Ha? Matagal na akong ako sa akin matagal na akong tumutulong kahit walang sponsor.
mas ano ako sa sarili kong kumbaga mas kumakapit ako sa sarili kong kinikita, sarili kong effort. Kung may mag-sponsor man, thank you pa rin ako. Kung wala, okay lang din kasi kung ano lang yung kaya kong itulong, yun lang yung may tutulong ko. Yes. And kuya, Pero masaya naman ako kasi until now, nakapagpabahay ako. so kuya, ano ang mga plano mo Outside Bicol. Yun yung mga plano ko. Mas kumalat pa. Mas kumalat pa. Malapit na yun kasi okay na si John, nag-recover na lang si Chucky. And kuya, message mo syempre sa mga solid supporters ng Team Kalingap na from day 1 until now talagang nandyan. Ayan, sa ngayon, ano pa rin naman ako, sobrang saya ko pa rin naman kasi ramdam ko pa rin yung support nila. Sa views ko per upload is okay pa rin naman. Talagang yun naman ang importante sa mga content creator is yung views, di ba? Ibig sabihin may mga sumusuporta pa rin sa'yo. Kaya maraming salamat po sa patuloy na naniniwala sa akin, sa aking misyon. Since day 1, since Lola Damiana days, alam ko marami dyan na matagal na nating supporters. Kayo po yung nagbibigay lakas sa akin. Sa totoo lang, kayo po yung mga comments nyo. Sobrang appreciated ko po yun. At hanggat andyan po kayo, mga subscribers, mga viewers, papatuloy po ako sa ginagawa ko pong charity content. So, thank you so much po from the bottom. Kailangan nyo talaga, kung gusto nyo tumagal sa akin, sumunod kayo sa rules ko. Diba? Alam naman nila yung mga rules. So sinabi ko sa kanila. And huwag silang papasilaw sa views, sa sponsors, or sa kanino man. Kung gusto nyo tumagal, ano lang, kumbaga maging loyal sa akin. Kasi andito lang naman, hindi naman sila mawawala hanggang dito sila sa akin. Kumbaga, kung aangat ako, kasama ko silang aangat. At sa bashing, masyadong kumbaga, part na yan. Given na yung mga bashing na yan. Kumbaga, may mga di natin kayang i-please ang lahat. Given na yung mga bashing na yan. So, sabi ko, expect na nila yan. At medyo, naman sila, matured enough na to handle na yung mga bashers. So, yun. Yun lang Kuya Rob. Thank you so much sa iyong Thank you. time.